Habang naglalakbay si Gon at Killua sakay ng airship, natanong nila ang napakalaking tore, ang Heaven's Arena. Ipinaliwanag ni Killua na may 251 floors ito at 991 meters ang taas, isa sa pinakamataas na gusali sa mundo. Ang problema, naubusan na sila ng pera, kaya plano nilang sumali sa tournament ng arena para kumita habang nagte-training. Pagpasok nila, sumalubong ang napakahabang pila ng mga gustong sumali. Hindi tulad ng Hunter exam, kahit sino pwedeng sumali basta kaya nilang manalo. Nang tinawag ang numero ni Gon, nakaharap niya agad ang higanteng mukhang bodybuilder. Sa unang galaw pa lang, isang malutong na palm strike ni Gon ang nagpadapa sa kalaban, literal na lumipad sa pader. Ang referee, parang noindang, at sinabi agad kay Gon na umakyat na siya sa 50th floor. Sa kanilang tagumpay, nakilala nila si Zushi, isang batang mukhang mabait pero halatang may itinatagong lakas. Kasama nito ang master niyang si Wing na parang laging seryoso pero halatang maraming alam. Sa laban ni Killua at Zushi, nagpakita si Zushi ng kakaibang fighting stance na kinabahan si Killua. Biglang dumating si Wing at pinatigil ang kalokohan ni Zushi, mukhang sermon ang sumunod. Habang umaakyat ng palapag, patuloy ang panalo ni Gon at Killua. Nagpasabog din sila ng pera sa mga premyo na parang nag-jackpot sa lottery. Nang tanungin si Zushi tungkol sa sikreto ng kanyang lakas, nabanggit niya ang Nen, isang kakaibang teknik na kailangan ng focus at disiplina. Habang naguguluhan si Gon at Killua, ipinakilala ni Wing ang mas malalim na pag-aaral ng Nen. Sa dulo, tumindi ang kanilang determinasyon na maabot ang taas ng arena at matutunan ang misteryo ng Nen. Sa kwarto ni Wing, tinuruan niya sina Gon, Killua, at Zushi tungkol sa 4 na prinsipyo ng Nen, ang Ten o Focus, Zetsu o Express, Ren o Temper, at Hatsu o Act. Parang action star, biglang sinabi ni Wing na iisipin niyang patayin si Killua para mag-demo. Una, nag-concentrate siya para sa 10. Tapos, may padrama siya sa pagsabing papatayin kita. Para sa Zetsu. Panghuli, binuhos niya ang nakakatakot niyang aura para sa Ren. Ang resulta, si Killua, parang pusa, napatalon sa kisame at napakapit sa corner ng kwarto. Natawa siguro si Wing pero sinabi niya na dapat mag-ensayo muna sila sa 10 kasama si Zushi. Pero si Killua, parang detective, agad na nagsabi kay Gon na nagsisinungaling si Wing. Kahit ang paliwanag ni Wing ay mukhang totoo, hindi raw nito maipaliwanag kung paano nasalo ni Zushi ang kanyang malakas na suntok gamit lang ang willpower. Samantala, si Zushi, curious din at tinanong si Wing kung bakit hindi sinasabi ang totoo kina Gon at Killua. Doon inamin ni Wing na yung Nen na sinabi niya ay intro lang sa real Nen. Parang trailer ng pelikula. Pinawaw niya si Zushi nang ginamit niya ang Nen para gawing matalas ang pahina ng libro at hiniwa ang lata ng soda na parang gulay. Nagpayo si Wing na delikado ang Nen kung ituturo basta-basta. Pagkatapos, umabot sina Gon at Killua sa 200th floor. Pero may aura ng malademonyong pumatay na literal na nag-freeze sa kanila. Si Hisoka, parang boss ng arcade game, biglang sumulpot at sinabi sa kanila, hindi pa kayo ready mga bata. Lumabas ulit si Wing, parang superhero. At inalok silang turuan ng real Nen. Sa kwarto ni Wing, tinuro niya kung paano gamitin ang Nen para sa depensa at pinakita kung gaano ito kalakas sa pagwasak ng pader. Natulala na lang sina Gon at Killua. Pinaliwanag niya na may 2 paraan para gisingin ang kapangyarihan, ang chill na deliberate method o ang hardcore na aggressive method. Dahil wala ng oras, aggressive ang pinili nila. Literal na binuksan ni Wing ang aura nodes nila gamit ang sarili niyang Nen. Pakiramdam ni Gon, parang naligo siya sa mainit na sipon, habang si Killua, feeling nakadamit na walang timbang. Kahit nakakatawa ang mga description nila, mabilis nilang natutunan ng 10 at na-impress si Wing at si Zushi. Pagkatapos nito, dumiretso agad sila sa 200th floor kung saan naghihintay si Hisoka. Bigla nitong pinaandar ang kanyang Nen, pero ang dalawa, parang mga boss na naglakad lang, walang takot. Nagulat pa si Hisoka at nagpa-condescending speech tungkol sa marami pa nilang kailangang matutunan. Pero okay lang, sabi niya, basta manalo si Gon kahit isang laban sa 200th floor, game siya sa rematch. Fast forward, may 3 mukhang goons na gusto agad makalaban si Gon. Sumali siya sa laban kinabukasan kahit sinermo na ni Wing. Ang kalaban niya ay si Guido na may weird na Beyblade battle. Gumamit si Guido ng mga umiikot na panghamon na parang mga hinahagis na martilyo. Hindi ma-predict ni Gon ang galaw ng mga spinning tops at tataman pa siya sa likod. Pero kahit mukhang basag ang likod niya, nananatili siyang chill at nakangiti. Samantala, si Wing mukhang gusto nang tumalon mula sa arena dahil sa frustration kay Gon. Si Gon naman ay busy mag-practice ng 10 na parang walang pakialam kahit parang martilyo na ang tumama sa kanya. Habang naglalaban si Gon at Guido, nahihirapan si Gon dahil sa mga Nen tops ni Guido. Pakonti-konti nang humihina ang kanyang 10.
Isang hampas ng top ang nagpatalsik sa kanya palabas ng ring. Pero napansin ni Gunn na hindi siya sinusundan ng mga top sa labas. Na-realize niya na basta lang tumatama ang mga top sa kahit anong nasa daan nila. Kaya naisip niyang diretsuhin na lang si Guido at huwag pansinin ang mga tops. Pero syempre, sablay pa rin. Naglabas si Guido ng bagong teknik, ang tornado top, kung saan umiikot ang buong katawan niya na parang Beyblade para sa depensa. Habang si Gunn ay busy sa pagpapakitang gilas, hindi niya alam na gumagamit na pala siya ng Zetsu, isang Nen principle, ng natural. Napahanga si Wing pero aligaga pa rin siya sa sitwasyon ni Gunn. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, nag-warning pa si Killua, pero boom, naipit si Gunn at nabalian ng braso. Talo siya sa laban. Galit si Wing at sinabihan si Gunn na huwag munang mag-nen practice hanggang gumaling. Nilagyan pa siya ng promise thread sa daliri para hindi makalimot. Samantala, si Kurapika naman, naghahanap ng trabaho pero parang sinabutahe ng Sengi Guild agent. Hindi niya makita ang Nen technique na pinakita sa kanya. Biglang ninakawan siya ng hunter license ng isang mysterious na lalaki. Binato siya ng bato pero muntik na siyang madale. Nang magtangka si Kurapika na ibalik ang lisensya niya, sumemplang siya. Napaluhod pa sa frustration. Sa huli, binalik naman ng lalaki ang lisensya ni Kurapika pero may pa-mysterious speech pa. Sinabi niya ang pangalan niya at ang totoong exam daw ay magsisimula na. Isang buwan na ang nakalipas at nagulat si Killua nang makita si Gunn sa kwarto niya, nag-workout gamit ang dating pilay niyang braso. Nakakalakad na siya sa kamay, parang walang nangyari. Pero ang totoo, dala ni Killua ang tickets para sa laban ni Hisoka. Ayon sa chismis, ang record ni Hisoka ay 8-3, 6 na knockouts, lahat patay. At yung 3 na talo, hindi lang siya sumipot, kaya technically, undefeated siya. Si Gunn, as usual, sobrang excited makalaban si Hisoka ulit. Ang kalaban ni Hisoka ay si Castro, ang nag-iisang nakakuha ng puntos sa kanya. Pero biglang dumating si Wing kasama si Zushi at pinagbabawalan si Gunn manood ng laban. Galit si Wing, pero todo promise pa rin si Gunn na hindi siya gagamit ng Nen. Tumitig pa siya sa friendship thread sa daliri niya. Si Killua naman, piniling manood mag-isa. Bago ang laban, sumilip siya sa kwarto ni Castro. Pero surprise, biglang nasa likod niya si Castro. Anong kababalaghan ito? Tanong ni Killua. Parang may teleport powers. Ang sagot niya ay secret. Dumating na ang laban. Sa simula pa lang, rumetrat na si Castro. Nabugbog si Hisoka. May mga sapak na hindi niya makita kung saan galing. Natulala ang audience, tahimik lahat. Si Castro, rumarampa na sa ring, ang score ay 4-0 agad. Pero si Hisoka, ngiting demonyo lang. Nag-charge si Castro ng ultimate attack, Tiger Bite Fist. Pero biglang pinutol ni Castro ang braso ni Hisoka. Pero cool lang si Hisoka. Planado to, sabi niya, habang dinampot ang sariling braso. Nadados niya na si Castro ay may double na ginagamitan ng Nen. Pinaliwanag pa ni Wing, sobrang taas ng energy consumption nito. Ngumiti si Hisoka. Sabi niya ay lalaban pa rin siya. Si Castro, rumarampa pa rin, pero si Hisoka naman ay excited. Sa laban nila Castro at Hisoka, naging matindi ang eksena. Matapos putulin ni Castro ang kanang braso ni Hisoka, chill lang si Hisoka, pinaiikot pa ang putol na braso niya na parang laruan. Nagmajak-majak siya gamit ang mga baraha, at habang nalilito ang lahat, biglang naibalik niya ang braso niya na parang walang nangyari. Si Castro, todo isip kung paano nagawa ni Hisoka yun, pero ang sagot ni Hisoka, "Magic lang bro." Sunod, in-offer pa ni Hisoka ang kaliwang braso niya kay Castro. Pinutol ito ni Castro, pero nawala ang double niya pagkatapos. Nagulat si Castro nang ipakita ni Hisoka na buo na ulit ang kanang braso niya. Sa sobrang asar, todo atake si Castro gamit ang double niya, pero alam na ni Hisoka ang galawan niya. Tinadtad ni Hisoka si Castro ng mga baraha, at patay mali siya lang siya habang binabagsak ang kalaban. Sa dulo ng laban, nanalo si Hisoka habang si Castro ay bumagsak na parang napagod sa kakaisip ng strategy na di naman gumana. Sa dressing room, may babaeng dumating para ayusin ang mga braso ni Hisoka gamit ang Nen. Todo asar siya kay Hisoka, sinisingil pa ng milyon-milyon pero professional pa rin sa trabaho. Nang maayos na ang lahat, nagyaya pa siya ng dinner pero nilayasan na siya ng chicks. Sa huli, si Hisoka pala ay nagpapanggap lang na miyembro ng Phantom Troop. May pekeng tattoo pa siya ng spider pero parang sticker lang na binabaklas. Habang naliligo siya, iniisip niya si Gon at Killua bilang mga bagong laruan niya. Walang takot na balak niya din targetin ng Phantom Troop mismo. 2 buwan na ang lumipas mula sa laban ni Gon kay Guido at sinunod ni Gon ang pangako niyang huwag mag-training ng Nen. Sinabi ni Wing na kasama nilang mag-e-ensayo si Zushi.
Tinuruan sila ni Wing ng Ren at Gyu, isang Nen technique para makita ang mga nakatagong aura gamit ang mata. Nagpakitang gila si Zushi pero parang drained agad ang battery niya. Pinag-practice si Gon at Killua para matuto nito bago sumabak ulit sa laban. Habang nasa kalagitnaan ng pag-chill nila, sinalubong sila ng bully trio na sina Sad Aso, Gido, at Real Velt. Sinubukan ng tatlong ito na takutin si Gon para labanan sila. Pinuntirya pa nila si Zushi, ninakawan ng sapatos at sinugod gamit ang Nen arm ni Sad Aso. Pero hindi nila alam na certified assassin si Killua. Dumating siya na parang action star, tinakot ang mga loko, at pananggakwang papayag siyang magpatalo basta wag lang guluhin si Gon. Samantala, si Gon, ang ating inosenteng bida, biglang na-prank call ni Gido. Pagbukas ng pinto, surprise. Sapatos ni Zushi ang nandoon. Napilitan si Gon na sundin ang gusto nila. Pero sa sumunod na araw, natutunan na nila ni Killua ang Gyu, at alaman pa ni Killua kung paano gumagana ang bungee gum ni Hisoka, parang detective na may Nen lens. Si Killua, galit na galit sa backstabbers. Pinuntahan niya si Sad Aso sa kwarto nito, nagbigay ng warning na pag nagpakita siya ulit, papatayin niya ito. Literal na nawala si Sad Aso sa eksena. Sa laban, hindi na nagpakita si Sad Aso, kaya si Killua, easy win. Tinawagan pa ni Sad Aso sina Gido at Real Velt para sabihin na wag nilang guluhin si Gon at Killua dahil delikado sila. Pero si Real Velt kahit binabalaan, tuloy pa rin ang plano niyang maging floor master gamit ang madudugong taktika. Biglang sumulpot si Killua mula sa dilim, ang mata niya parang laser, at nagbigay ng chill na warning kay Real Velt at Gido na wag nang magtangkang mambuli. Si Gon naman ay nagwagi na sa 200th floor dahil hindi sumipot si Sad Aso. Matapos ang ilang pag-eensayo, naglakad na sila papuntang rematch ni Gon at Gido. Gumamit si Gon ng fishing rod ng tatay niya para sa laban. Habang papalapit siya kay Gido, inanticipate ito ni Gido gamit ang tornado top at shotgun blues. Pero dahil sa power ng Ren, nirepel ni Gon ang mga atake at gumamit ng fishing rod para planuhin ang susunod na move. Inisip ni Gido na di makakatama si Gon, pero boom, hinok ni Gon ang fishing rod sa flagstone, at si Gido tumilapon sa ere, tapos sinira ni Gon ang prosthetic leg nito. Kaya nanalo si Gon. Pagkatapos ng laban niya, si Killua naman ang nakaharap kay Real Velt. Pag-akyat ni Killua sa ere, gumamit si Real Velt ng aura burst para iwasan ang atake. Pero si Killua, cool lang, in-catch ang mga whip ni Real Velt gamit ang mabilis niyang reflexes. Pumapalo si Real Velt ng Thunder Snake pero sanay na si Killua sa kuryente, kaya kahit masakit, nabigyan pa rin niya ng flying lesson si Real Velt tapos catch bago magland. Puno ng swag si Killua at nanalo. Paglipas ng ilang araw, si Gon at Real Velt naman ang maglalaban. Inuna ni Gon ang flagstone at nang mag-aura burst si Real Velt, hinintuan ni Gon at ginamit ang Twin Snake. Hinihigpitan niya ito sa leeg ni Real Velt hanggang mawalan ito ng malay. Panalo ulit. Pagtapos ng laban, na-meet ni Gon si Hisoka na natuwa sa progress niya at pumayag na makipagduelo sa susunod nilang pagkikita. Matapos mag-agree ni Hisoka na makipaglaban, nag-training si Gon ng bongga kasama sina Killua at Zushi. Tinuruan sila ni Wing tungkol sa Hatso at ang 6 na klase ng aura, ang enhancement, transmutation, conjuration, emission, manipulation, at specialization. Binanggit ni Wing na mahalaga malaman kung anong aura type ka at kung compatible kayo sa ibang aura types. Gamit ang mga halimbawa nila Castro, Hisoka, at Gido, ipinaliwanag ni Wing. Si Hisoka, gumagawa ng rubber-like aura, ibig sabihin transmuter siya. Si Gido, gumagamit ng aura para paikutin ang tops, kaya enhancer siya. Pero hindi niya kayang manipulahin ng maraming bagay, kaya nagiging less effective ang mga atake niya. Si Castro naman, gamit ang Tiger Bite Feast, parang enhancer, pero nag-decide siyang gumawa ng doppelganger na conjure ability, at kailangan pa niyang gamitin ang manipulation na hindi compatible sa enhancement. Kaya sayang lang ang talent niya. Pagkatapos, tinuro ni Wing ang water divination, isang madaling paraan para malaman kung anong aura type ka. Sinubukan nila. Si Gon, nag-overflow ang tubig, so enhancer siya. Si Killua, ginawang matamis ang tubig, so transmuter siya. At si Zushi, napagalaw ang dahon sa ibabaw ng tubig, so manipulator siya. Nagpatuloy sila sa training, at si Gon nag-set ng schedule para makipaglaban kay Hisoka. Nang tanungin ni Gon kung may mga friends ba siyang nakapasa sa Hunter exam, sinabi ni Wing na si Kurapika at Hanzo ay nakapasa na, si Pokol nahihirapan pa sa Ren, at si Rio busy mag-aral para sa medical exam. Dumating ang laban nila ni Hisoka at si Gon sobrang determinado. Tumakbo siya at umatake, pero si Hisoka iniwasan lahat ito. Habang ang mga tao ay nanunood, biglang nagbato si Gon ng flagstone, binasag ito, at si Hisoka ay nagulat. Nawala si Gon sa paningin ni Hisoka at sa wakas ay nakatama ng solid na suntok sa kanyang mukha.
Pagkatapos ng malupit na suntok ni Gon kay Hisoka, biglang binigyan siya ng referee ng critical hit, kaya naging 2-1 ang score. Laking gulat ng announcer dahil hindi daw ramdam ni Hisoka ang atake ni Gon, kaya tinanong ang referee. Dito dumating si Bakaki El Dogra na parang wizard at ipinaliwanag na may mga referee na nagbibigay ng puntos base sa damage habang ang iba naman ay base sa strategy at technique. Yung referee sa laban nila Gon at Hisoka, binigyan ng puntos si Gon kasi ginamit niya ang flagstone para tamaan si Hisoka. Pagkatapos, ibinalik ni Gon ang number plate ni Hisoka, kaya lahat nagtataka. Tinanong ni Hisoka si Gon kung anong Nen-type siya at nahulaan niyang enhancer si Gon. Sinabi ni Hisoka ang mga personality na konektado sa bawat aura type, ang enhancers, simple at tapat, ang transmuters kung saan siya kabilang, maloko at salawahan, ang emitters, mainitin ng ulo, ang specialists, independent, ang conjurers, malalakas mag-isip, at manipulators, na laging gusto makipag-away. Sinabi ni Hisoka kay Gon na magkakampatible sila. Pero sinabihan siyang huwag siyang biguin. Nagpatuloy ang laban, at parang mag-o-orgasm na si Hisoka sa sobrang excitement sa lakas ni Gon. Pero biglang nagising siya at binigyan si Gon ng malupit na counter-punch. Nakakuha si Hisoka ng critical hit kaya naging 6-2 ang score sa kanya. Tinanong pa ni Hisoka si Gon kung kailan siya nag-attach ng bungee gum sa mukha ni Gon pero mali ang sagot niya. Habang lumalakas si Gon, ginamit ni Hisoka ang bungee gum para hilahin siya at tapusin ang laban. Hindi natuwa ang crowd sa referee. Pero sa huli, nakuha pa rin ni Hisoka ang panalo. Sabi ni Hisoka kay Gon na mag-practice pa siya, pag naka-10 panalo na siya, pwede pa silang maglaban uli. Pero sa totoong mundo daw niya gustong maglaban sila. Pagkatapos, nagpaalam na sina Gon at Killua kay Wing at Zushi, at nagdesisyon ng magtungo sa Whale Island para kay Tita Mito, kaya nagpaalam na din sila sa Heaven's Arena.